sobrang peaceful ng pakiramdam. Ano ba to? Sabi ko na, ito yung most vulnerable video ko eh. Lord. In that time, sobrang thankful ko kay Lord. Totoo ang Diyos, no? God is true. God is faithful. God is kind, no? He sent His Son, Jesus. No? Pinadala niya si Lord, si Jesus, dito sa mundo to save us. And I was one of them. No? Isa ako sa mga na-save ni Lord. Wait lang, guys. Viewer discretion is advised. So, ngayong araw, today, this will be the most vulnerable video na gagawin ko. Ako nga pala si Marcus, isa akong OFW dito sa Macau. 1 year and 8 months na to be exact. Gusto ko i-share sa inyo yung testimony ko. Nasa Pinas pa ako, sobrang aga namin natuto uminom ng alak, magsigarilyo. Parang pinakauna ko pang inom ng alak nun, I was grade 4, grade 5, Red Horse. Mga tito-tita namin, nagiinuman kami. And naalala ko pa yung kapatid kong bunso, si Popoy. Hindi pa si Ana yun eh. Grade 3 siya nun, pinainom siya ng tequila. Isang shot, tulog. Tulog si Popoy. So, namulat kami sa ganong life, no? Na batang Cubao kasi kami. So, laking Cubao kami. But it doesn't mean kapag batang Cubao ka is ganun na yung life mo, no? It's just that yung environment na kinalakihan namin is ganun sa Cubao. So, bata pala kami, na-expose na kami sa alak, no? And then, grade 5 ako, nag-separate yung parents ko, napunta kami sa Cainta. Doon na nag-start yung life ko na mas worst pa. So, first year high school, doon na ako naging addict sa sigarilyo. Yun na yung kina-addikan ko, no? Aside sa alak, sa yosi. And na-realize ko lang, yung addiction kasi nag-a-upgrade siya, no? For example, addict ka sa sigarilyo, parang maka-curious ka kung ano yung next level, no? So, that time, nung high school ako, doon ko natikman lahat. From sigarilyo to alak, up to illegal drugs, no? We upgraded to greens. So, kasi yung environment ko is andun. So, nung pagdating ko ng Cainta, doon ko mas natikman yung mundo. Pag graduate ko nung high school, doon ako unang na-invite sa isang Christian church. Doon ko unang nalaman yung scriptures. Doon ko unang nalaman yung laman ng Bible, no? In-invite ako ng tita kong OFW. In-invite niya ako sa Ortigas, no? Naalala ko pa yung pastor noon, si Pastor Ferdy, 2015. Sobrang timing pa ng preaching niya kasi he is preaching about our body, no? Na yung katawan daw natin is the temple of the Holy Spirit. So it must be holy. And that time, sobrang dami kong addiction nun. Sigarilyo, alak, diba? Greens. Tas solid pa ako magmura nun. Talagang trash talker pa ako nun. So nung nakinig ako ng preaching, first preaching ko kay Pastor Ferdy, para niya akong kinakausap. Na para bang, ano ba to? Ako ba yung kinakausap nito? Tas tumitingin ako sa paligid na, lahat gumaganon lang. Tapos ako parang, yun, doon ko unang naramdaman yung conviction of the Holy Spirit. After nung preaching na yun, naging curious na ako. Tapos yung tito ko, which is yung pinaka-close ko ni tito, si Kuya Ton, sinabi niya na may malapit na Christian church sa Cainta. And that time, doon ako umattend. And that Christian church, doon ko unang naramdaman yung Christian family. I have friends. Doon na, nag-go deeper ako sa relationship ko kay Lord, 2015. Meron silang process nun bago ka mag-water baptism. Undergo ako dun sa process, and then yun, nag-water baptism ako. Ayun yung picture. Kita nyo, saya-saya ko dyan, di ba? Sobrang saya ko dyan. Like, wow! God, thank you for saving me. Ganun na ganun yung life ko nun. Then after, siguro mga 1 to 2 months lang, no? Pag naging Christian ka kasi may fellowship na nangyayari. So after 1 to 2 months, yun, may fellowship kami. Lagi akong ma-attend sa mga ganun. Tapos in-invite ako ng isa sa mga leader, no? Isa sa mga most respected leaders dun sa church na yun. Kumbaga sa Christianity kasi, di ba? Fish for men. Yun, sobrang dami niya talagang hinahandle sa church na yun. Sobrang dami niyang hinahandle patungo kay Lord, kay God. So in-invite nila ako for overnight. And I said yes. Pumunta ako doon sa overnight group of guys. Tapos may mga babae din pero magkaibang room, no? Magkakaibang kwarto. Dito yung group of guys, dito yung group of girls, no? It was fun, no? Sobrang saya nung fellowship na yun. Not until, so nakaiga kami, nasa lapag kami. Tapos meron sa higaan. And that night, that church leader, yung church leader na yun,
minolestya ako ng madaling araw. So it was late night, around 2 AM na siguro yun, 3 AM basta tulog na lahat. Paggising ko, he's playing with my private part, no? Pinaglalaroan niya yung private part ko. And you know how it feels kapag nandun ka sa sitwasyon, nung akala mo makakalaban ka, no? Akala mo, di mo alam, di ka makakalaban that time. Parang grabe yung traumatic experience talaga na manginginig ka, bakit nangyayari to, nakapikit ka, parang anong oras kaya matatapos to, parang ganun na yung mararamdaman mo. And that specific moment, grabe yung na-stumble talaga ako na, Lord, ano nangyayari, Lord? Lord. So, stuck ka. You are freeze na hindi mo alam kung paano gumalaw. Tapos, mas pinili mo na lang matulog. So, nakatulog ako. Pagising ko, ako yung pinakahuling tumayo dun sa kama. Ako yung pinakahuling tumayo dun sa lapag. Wala nang tao. Tapos pagbaba ko, wala na siya. Parang nauna na daw siya. Umalis na yung church leader. And ako, pagtingin ko sa baba, nagpe-prepare sila ng breakfast. And sinabi ko na lang dun sa may-ari ng bahay, mauna na rin ako. I need to go. And Sunday yun, that time. Ang plano nun, pagising, yun nga, morning service kami, di ba, fellowship, then the morning service, and then group Bible study. Pero that time, nandun ako sa jeep. And dun, di ba, nakaganto ako sa jeep, nakatingin ako sa labas ng jeep. Parang sabi ko, Lord, anong nangyari? Question ko lang si Lord, ano yun, Lord? Sobra ako na-stumble that time, no? And doon ko naramdaman na parang tingin ko sa sarili ko na hindi na ako worth it, no? Na basura na ako. wala na akong worth sa mundo. Kumbaga, pine-preserve mo yung sarili mo, 'di ba? Simula nung nakilala ko nga si Lord, I was preserving myself, no? Ngayon yung natutunan ko sa church na our body is the temple of the Holy Spirit. Pero that time, nawala yung worth ko. Like, para akong wala. Basura yung tingin ko sa sarili ko that time. And that was 2015. Doon na ako nagsimula na mas maging worst pa, di ba? So I was high school, worst na nga ako, pero na-meet ko si Lord. And then something happened. Yun nga, na molestya ako, nagkaroon ako ng bad experience sa church. Nag-backslide ako. And yung backslide era ko, doon mas naging worst yung life ko. Bumalik ako sa pag-a-addict sa sigarilyo, bumalik ako sa lahat ng addiction. Alak, illegal drugs, babae, sugal. So nag-iba yung identity ko, no? Kapag marami akong babae, mas umaangat yung confidence ko. Parang doon ko nararamdaman yung worth ko. Bumabalik yung worth ko kapag meron akong girlfriend. Yung emptiness na nafe-feel ko, kinukuha ko siya from addiction. Sa sigarilyo, sa tropa, sa alak. How many years naging ganun yung life ko? From 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, no? Until God reset my life dito sa ibang bansa. So last year July, yun nga, ma-attend ako ng service, Christian church din dito sa ibang bansa. May isang pastor from Philippines na nag-visit dito sa Macau, and siya yung nag-preach that time. Lord, parang I want to meet this pastor. Tapos doon, nag-meet na kami ni Pastor Winston. Tapos sinare ko sa kanya yung testimony ko, no? Nakatawa kasi kinonfess ko lahat ng sin ko, kinonfess ko lahat ng gusto kong kalimutan, kinonfess ko sa kanya lahat ng gusto kong patawarin na tao, kinonfess ko sa kanya lahat na nagawa kong mali, no, kay Pastor Winston. Gusto ko mag-reset, no? Naging instrument ni Lord si Pastor Winston para masabi ko yung hinanakit ko sa mundo, no? Para lumuwag yung laman ng puso't isipan ko. So nung nasabi ko na kay Pastor Winston, that moment parang nanghina ako, parang may bad spirit na lumabas sa sa katawan ko. And very next day, yun na yung baptism of the Holy Spirit, at ngayon yung picture pag-attend ko that time. So sabi ko, na-experience ko na to way back 2015 Yun, nakikinig lang ako sa kanila. In-underestimate ko yung power of the Holy Spirit. We sing praises, we worship God, we sing praises, and then yun nga, nag-speak of tongues sila Pastor. Dun, pagpikit ko, pag
that moment, pagpikit ko last year, parang habang nagkakarinig ako ng nag-worship kay Lord, parang sobrang peaceful. Pagpikit ko, that time sobrang peaceful ng pakiramdam. Ano ba to? Sabi ko na, ito yung most vulnerable video ko eh. Pagpikit ko that time, sobrang peaceful. Para ako nasa dagat. Tapos nakaupo ako sa puno. Basta nakaupo ako sa puno. Tapos wait lang guys. Lord. Amen. Hallelujah. Sobrang hangin. Tapos wala, sobrang peaceful yung pakiramdam na hindi naman siya nagpakita totally. Parang may umupo sa tabi ko dun. Pagpikit ko nung yung pinaka-senaryo nandun pa ako sa church ha. Nakapikit lang ako, nag-worship. Tapos biglang naramdaman ko na parang nawala ako dun sa mundo. Nawala ako dun. Napunta ako sa isang lugar na sobrang, yun nga, tahimik. Nakaupo ako sa punong sanga. Sa sanga. Tapos parang may umupo sa tabi ko. Hindi naman nagpakita eh. Narinig ko na lang na balik ka na. Yun, binapabalik ako ni Lord sa buhay niya. Yun yung pinaka-narinig ko lang no. Parang balik ka na. Doon ako iyak ng iyak. Sobrang ako iyak na iyak doon. Gusto ko magpasalamat na may ginamit si Lord para yun lang pala yung kailangan ko. Ma-release yung mga hinanakit ko sa puso ko. Yung mga galit. Ma-release yung ma-release lang sa heart ko lahat ng nasaktan ko, na makahingi ng tawad kay Lord. Tapos wait lang guys. Yun, that time sobrang thankful ko kay Lord na worth it pa pala ako. Alam mo yun, parang may purpose pa pala. Game. Sobrang vivid pa ng memory, no? Sobrang fresh pa sa akin. Kahit last year nangyari yun, sobrang fresh pa nung nangyari. So, dun after nun, dun ako fully resurrender kay Lord. Dun ako actually first time ko shinare to, no? Pero if you follow me along sa social media ko, di ba? Ever since last year, dun na parang mas naging broad na ako sa relationship ko kay Lord on how I live my life, no, dito sa ibang bansa. And wait lang, may sipon ba? Anyways, after nga nun, pagpasok ng 2025, dun ko parang sinimulan yung na mas maging active, mas maging intentional, no, na magkaroon ng purposeful life, meaningful year this 2025. Simula nung bumalik ako kay Lord, yun nga, the old has gone and the new has come. And I just want to share my testimony to you guys. Totoo ang Diyos, no? God is true. God is faithful. God is kind, no? That He sent His Son, Jesus, no? Pinadala niya si Lord, si Jesus, dito sa mundo to save us, and I was one of them, no? Isa ako sa mga na-save ni Lord from the old life, no? Yun lang, gusto ko lang share sa inyo yung testimony ko. And the old has gone, the new has come. Jesus number 1. Pastor Winston, sobrang thankful ko, grateful ko kay Lord for using you as an instrument para mapabalik ako ng fully surrendered kay Lord. And kung matapos yung taon, gusto ko i-share sa aking YouTube on how God changed my life, no? On how God reset my life. It's such a great journey, such a great year, 2025. It's really an awesome year. Sobrang saya ng 2025. Thank you guys for all the support sa aking social media. I will continue to document my life. Lalo ngayon, may kasama na ako, girlfriend ko, no? Hindi kami titigil to share our life, no? Thank you. God bless you guys. Peace and love, guys. Don't forget to be kind to everyone.
What is love that the God of the heavens would stoop down to love me with grace? In the midst of my pride and rebellion, His love wouldn't give up the chase.